Hello, sir! Kamusta? Hello, Pops. Good morning. Kamusta? Prepare mo na yung mga gamit mo at documents. Sakay mo na next week. Next week na agad, sir? Bilis naman. Sige, sir. Magpe-prepare na ako. Mga paps, good morning! Puro na lang tayo chismis ng buhay ng ibang tao. Buhay ko naman ang i-share ko sa inyo. Pero wala naman atang interesado. Ito na lang dadaling ko ang pag-usapan natin. Okay mga paps, yung sasabihin ko ay depende kung anong trabaho ang pupuntahan nyo sa ibang bansa. Dahil ako, pupunta ako sa barko, lumang barko ang sasakyan ko. Mainit ang lugar na pagtatrabahuhan ko sa makina. Okay mga paps, kung ikaw ay sasampa ng barko bilang isang seafarer, narito ang mga mahalagang bagay na dapat mong dalhin at ihanda. Unang-una, dokumento. Usually, ang naghahanda nito mga paps yung fleet manager mo or assistant. Pero ano ba ang mahalaga dyan? Seaman's book. Dahil kung ikaw ay seafarer, dapat meron ka nito. Pangalawa, passport. Siguraduhin mong valid pa ito sa buong kontrata mo at bago ka umuwi. Visa, kung kinakailangan, depende sa ruta ng barko nyo. Siyempre, POE contract, yung sa allotment mo, para sa iyong trabaho. Then, training certificates, SOLAS, MARPOL, etc. Depende sa position mo. And of course, medical certificate, yung PEME, para malaman kung fit for sea duty ka talaga. Then, company ID and other clearances. Kung may hinihinging karagdagang papeles, ang kumpanya, sila na ang mag-aasikaso niyan sa iyo. Usually naman, ang dokumento, sila nagpe-prepare niyan, then i-double check mo na lang bago ka umalis or sumakay ng barko. Pangalawa, personal na kagamitan. Damit at uniforme. Magdala tayo ng sapat na kasuotan depende sa klima ng pupuntahan natin. Usually mga paps, yung coverall sa barko mo na makukuha, depende pa din sa iyong kumpanya. May mga nakasama ako sa opisina nila kinukuha. And ako mga paps, bilang isang makinista nga pala, madami akong dinadalang mga damit or t-shirt pamalit dahil alam nyo naman na mainit sa engine room. Next, sapatos at safety gear. Kung hindi provided ng kumpanya, magdala ka ng sariling PPE mo o yung personal protective equipment. Pero usually, mga paps, provided nila ito sa barko or minsan sa bago umalis, binibigay na nila ito sa opisina. Dagdag ko din mga paps na kung ikaw ay taga-makina or ikaw isang makinista na sasampa pa lang or kahit sumasampa ka na, huwag mo kalimutan magdala ng flashlight, earplug, and maliit na katala. Kung ikaw ay seaman na magtatrabaho sa makina. Pero depende pa rin sa iyan mga paps. Kasi ako, nagdadala ako niyan. Pagdating naman sa ating mga personal na gamit, tulad ng hygiene na kit natin, nandyan yung sabon, shampoo, toothpaste, toothbrush, deodorant, shaving kit, at iba pa. Yung sabon natin, provided naman yan sa barko, yung panligo, mostly ang sabon natin na sinusupply dyan is Dove and Lux. Hindi ko hiyang kaya nagdadala ako ng pang sarili ko. Safeguard. Depende sa iyo kung magdadala ka. Sabong panlaba, nagdadala din ako kasi ang supply sa barko is 1 kilo lang, isang buwan. And sabi ko nga, depende pa rin sa kumpanyang masasakyan mo or mapupuntahan mo kung nasaan ka mang kumpanya na bibilang. Pero ang maganda dyan, magdala ka kahit papaano. Next is medical kit and maintenance medicine. Kung may iniinom kang gamot, siguraduhin mong may sapat kang supply, lalo na sa lagnat, sakit ng tiyan, LBM, allergy. Cetirizine, yan ang mostly na kailangan. And yung mga nararamdaman natin sa barko, talagang kailangan gamot or kung sanay ka sa mga ipawalang bahala lang, depende na sa iyo yan. Kasi talaga sa barko, maninibago yung katawan natin dahil sa iniinom, sa klima na din. Then next is towel and bedsheet. Depende sa barko, pero mas mabuting may sarili kang dala. Ako mga paps, ang dami kong dalang towel dahil alam niyo naman na mainit sa barko, sa makina, gamit na gamit ko po ito. Huwag po kayong magpapatuyo ng pawis at laging magpalit ng damit. Pangatlo, electronics o gadgets.
Siyempre, wag natin kalimutan magdala ng cellphone and laptop kung meron lang para sa ating komunikasyon yan at entertainment. Kung naboboring tayo, nood tayo ng movie, and dala tayo ng power bank and universal adapter. Mahalaga na kung iba-iba ang saksakan sa ibang bansa. Naranasan ko to nito lang na pagsampa ko mga paps. Late upload ko na to ha sa airport. Hindi ako makasaksak kasi universal yung charger nila eh. Hindi ako makasaksak yung malaki yung Kaya buti na lang may power bank yung kasama ko. And dala rin kayo ng flash drive or external hard drive para sa mahalagang files at entertainment. Mga paps, importante na makopya nyo ang files sa barko dahil lalo na yung mga may matututunan ka or for your personal growth, lalo na kung bago ka sa barko. Magagamit mo yan pagbaba mo or sa mga susunod pang taon for reference and sa pag-aaral mo din. And dala ka ng earphones, ng headphones, para sa music, panonood, para hindi ka na-istorbo ng iba. Depende sa iyo mga paps. And pang-apat, sa panglibangan or personal na gamit, pwede ka magdala ng libro, notebook, at ballpen. Usually naman, meron na nito sa barko. Pero para sa pag-aaral mo, journal, depende na sa iyo kung magdadala ka. And playing cards o board games para may pampalipas kayo sa barko. Usually naman ay meron na nito sa barko, pero kung may sarili kang laro, maganda, madala mo. Depende sa'yo kung dadalin mo. And pagdating naman sa pagkain, mga instant food, cup noodles, coffee, snacks, etc. Mahalaga lalo na kung hindi ka sanay sa pagkain sa barko. Mga paps, hindi ko ina-advise to pero nasa sayo na rin yan. Basta alagaan ang sarili, ingat sa mga kinakain dahil katawan lang natin ang puhunan sa pagbabarko. Maging mapili sa kinakain. Panglima, pera at financial essentials. Ito yung cash in US dollars, yung may tabi tayong kahit $100 pang emergency natin at personal na gastusin. Alam nyo mga paps, na experience ko to, yung connecting flight, tas malayo yung flight mo. Kailangan mong kumain, wala kang pambili, tas mag-isa ka lang. So, anong pambili mo? Gutom ka na, wala kang perang dala. So, importante mga paps, kahit papaano may $100 ka. And ATM at credit card, siguraduhin may access ka sa pera mo para anytime na bibili mo yung gusto mo. Then, listahan ng mga emergency contacts, family, agency. Ayun, sa opisina. Mahalaga yun mga paps na meron kang contact sa kanila para if ever na magkaroon man ng problema, hindi matuloy yung sakay mo, ma-inform mo agad sila. Lalo't kung connecting ka, malayo yung flight mo, napaka-importante nito mga paps. Yun lang mga paps, kung may kulang, dagdag nyo na lang, comment nyo na lang sa baba. Basta, ang sa akin lang mga paps, laging tandaan na siguraduhin mong handa ang iyong isipan at emosyon bago sumampa, lalo na kung matagal ang kontrata mo. Lagi tayong magdadasal sa barko na sana matapos natin ang kontrata natin dahil sa una talaga ang pinakamahirap mga paps. Homesick ang kalaban natin dyan. And I advise mga paps na habaan natin ang pasyensya natin sa barko. Basta marunong lang tayong sumunod at marunong lang tayong rumespeto sa mga kasama natin, hindi nila tayo papababayaan. Bagkus tulungan pa nila tayo para uuwi tayong safe at marami tayong natutunan na babaunin natin sa susunod nating kontrata.